Grabe kusog sa hangin. Ano may gintuan nila niyo? Oo nga, nakita ko na yun na kanina. Oh, malaki to. Malaki. Ano naman ini? Hindi ko alam. Ano ito? Kambal. Double rooted ang tawag dyan. Ito ang pagtanong ka na. Oo. Pero dikit may double mangga namin. Oo nga, nagtataka ko bakit dalawa kanina tapos pa isa double rooted mango pala siya. Hello mga ka-familia! Welcome to my vlog! Ngayon nandito tayo sa pinapatanim nating mga kape. Ang variety nito ay Arabica. So meron tayong 330 na puno na binili na itatanim ngayon. Sa ngayon, nasa 100 pa lang natatanim nila. Ayan, masisipag kong mga backups. Yan sila. Mga mahihain yan sa camera, pero sa personal hindi yan mahihain. Mag-aartista kayo, kaya huwag kayong mahihiya. Papakita natin yung mga natanim na nandoon. Tapos nagtanim na kami ngayon kasi nakarest na itong mga to. Dumating to dito sa amin sa Masbate. So may 1 month na silang nakarest dito. Kaya tinanim na natin at saka sinabayan din ng malakas na ulan. Kaya maano yung lupa. Ayan moist siya. So ito yung magandang pagtatanim. So sa ngayon, ang distance na ginawa natin dito ay 3, tapos yung sa lapad ay 5. Para pag nag-harvest tayo ay meron siyang space, 'di ba? So eto ngayon, ginagamitan natin ng ganito na nylon para straight ang ang line niya. Ganon din, kung kahit saan ka tumingin, dapat straight. Kanina, mukhang gutom na yata itong mga, natin backups. Yung isang line medyo na baliko, kaya inulit-ulit. Kasi mas maganda na ulitin ngayon habang maaga pa, kaysa malaki na sila. Makikita nyo hindi straight yung pagkakatanim. So, ayan, hanggang ngayon, nag-aano pa rin sila. Nagbubutas, ito yung binubutas na nila dito. Pakita natin yung mga seedlings na natitira. Nandito pa yung iba. May nylon, oh. Ito yung natanim na. Ito pa yung hindi pa natatanim. Ay! Ano to? Kape ba to? Kape pa ba ito? Ba't malalaki to? Kadrag kunin eh. Malalaki naman talaga yung kape. Ay, una nyo tinanong, mamang maladjurog tayo. Ha? Yung maliliit ang una nyo pinatanim. Ito, malalaki na to, oh. Ito. Malalaki na. Ito, malaking kape. Ay! Sos. Grabe kusog sa hangin. Ano may gintuan nila niyo? Oo nga, nakita ko na yun na kanina. Oh, malaki to. Malaki. Ano naman ini? Hindi ko alam. Ano ito? Kambal. Double rooted ang tawag dyan. Ito ang pagtanong ka na. Oo. Pero dikit may double mangga namin. Oo nga, nagtataka ko bakit dalawa kanina tapos pa isa double rooted mango pala siya. So, ayan yung mga namin, ang una nilang tinanim yung mga maliliit, so ipinahuli nila yung malalaki. Ang lakas ng hangin dito sa amin, mapapansin mo naman sa buhok ko, at saka yan yung mga puno, mga dahon. Sobrang lakas talaga. Sana umulan ulit pagkatapos nito para madiligan sila. Kala ko kasi maliliit yung mga ganito, tapos nakita ko, kasi una tong inakyat dito sa farm, nandun ito dati sa kabila, tapos inakyat nila dito, nirest ulit nila dito bago tinanim. So, ayan, nag-ano sila ngayon, nagbubutas at naglalagay ng basal. Ang basal namin dito ay yung CRH. At saka yung manure, cow manure, binili namin yung cow manure nung bago pa kami nagpatanim dito. As in, durog na siya, matagal na siya, na ready na siya gawing basal dito sa mga pananim natin. So,
Ganun din, pagka nagtatanim kami dito, meron talaga kami nilalagay ng mga basal dito para kung ano na siya. Kumbaga, maganda ang tubo ng mga pananim namin dito. Kasi gano'n din ang ginawa namin doon sa mga iba namin pananim. Kaya ngayon, ito pa tuloy-tuloy pa rin ang paggagawa namin ng gano'n. Kasi maganda talaga pag may proper na, yung sa pagtatanim, yung ilalim niya. Maganda. Tapos pagka every 6 months nag-aabono kami dito. So interval, meron kami ditong organic tapos susundan namin ng triple 14 tapos maintenance. Depende kung anong umatake na peste sa mga pananim namin, yun yung namin. Pero meron din kaming dito preventive maintenance dito sa mga ito. Ine-sprayhan namin itong mga pananim namin para iwas sa mga insekto. Lalo na yung mga namin doon, yung mga citrus, grabe umatake yung mga yung mga insekto. Pero yung iba hindi kailangan ganun kabilis ang maintenance. Katulad ng mangga, langka, lansones namin, ang ganda ng mga tubo. Ang medyo maselan dito sa amin ay yung kakao at saka lalo-lalo na yung mga citrus. Ang kakao namin siguro kaya inatake kami ng ganon pag yung panghapon na peste kasi madami sila. More than 2,000 na punuan. Kaya siguro yung alam nila yung yung grupo-grupo yung insektong pupunta dito sa amin. So anyways, lumalaki naman sila ngayon at saka medyo maganda naman ang tubo ng mga kakao namin. Kaya patuloy lang tayo sa pagtatanim, tanim ng tanim hanggang let's see and wait mga 3 to 4 years. Kung ano na ang status nila. Malay mo by that time, konti-unti na tayong nag-harvest dito. So, eto, mga friends ko, nalaman kasi nila na nagtatanim ako ng kakao. Kaya sabi nila, yung isa gusto mag-coffee shop. Lagyan mo na rin ng kape. Richard, ikaw yun. Isa ka doon. Chardex. At siya din ang nagsuggest ng variety na to. Kaya maghanda-handa ka na yung yung coffee shop mo, umpisahan mo na. Nagpa-umpisa na ako dito sa pagpapatanim. Ayan. Kumusta na? Oh. Interview. Mga guys, how are you? Tibay, duta, dili matugas no. Dati gumagamit kami dito ng yung pambutas. Yung driller namin dito. Pero malambot naman kaya okay lang. At saka maliliit kasi yung kape, maliliit lang naman yung kailangan butasin. Yung sa kakao ang malalim, no? Yung sa kakao ang malalim at saka yung iba pang mga puno na talagang kailangan malalim yung ang bubutasin. Yan. Basa pa yung yung lupa. Ang maganda diyan sa gagamitan diyan yung ito sa taas, yung topsoil kasi na siya exposed na siya. Ito, maganda ito. Mas maganda ilagay kaysa yung sa ilalim na soil. Topsoil lagi ang pinang lalagay pagka sa taas na. Oh. Hadarom anay mo paghimo da? Hadarom? Rugsana? Hay na natanong, kita ko daw natanong ganyan daw lalim. Ito katatanim lang nila nito. Inaano na kagad ng ng hangin, lakas ng hangin. So ito mga tinanim nila, puntahan natin, tingnan natin. Nakailan na sila? Nakailang na? 1, 2, 3, sabi naka 5 na daw. Okay. Dito nag-start. Ito ang start na? Online? Hay na start online. Ito dito? Ito? Yung ito mga mangga. Yung mga mangga. Palinisan natin ng mangga pagkatapos na magtanim ng kape. Baka napakan ko na, hindi naman. Straight ba to? Straight ba to? Straight. Ha? Ito. Kaya tinitingnan ko. Dapat lagyan natin ng ng stick. Baka maapakan.
Yan. Tanggal na yung ano. Ayan. Tanggal yung dahon niya. Ito, 1. So 3 meters sa sa line na yan, tapos sa lapad 5. So 1, 2, 3. Pang-apat pa lang tayo, no, na line? Pang-apat. Pang-apat. Tapos 25 na pa ganito, so 100 pa nga lang ang natatanim. So mga more than times 3 pa ang kailangan nitong linisin nila na maitanim lahat ng parang ganda na tingnan agad, oh. Ayan. Gagantay kami na malinis itong mga to at maumulan para magtanim, para mas maganda ang buhangin. Ang buhangin, ang lupa. Ayan. Grass cutter muna nila. Kung mapapansin nyo yung mga nilagay lang namin dyan, di kami nagsusunog kasi additional fertilizer din mga yan. Pag na siya, nag-dry na. Tsaka maganda rin yan dyan para hindi ka agad tumubo yung mga damo. Hindi na namin tinanggal dito yung mga natanggal na damo. Dyan lang. So yan, malaki-laki pa ang nila. Lilinisin nila para maitanim lahat ng kape. At marami pa silang, pagkataas na naman dito, paglilinis naman ng mga iba-ibang klaseng prutas dito. Actually, hindi pa nga pala, marami pa itatanim ng mga seedlings doon. Marami pa kaming prutas na kailangan itanim. Every June, go-order na talaga ako ng mga seedlings para preparation yon. Pag nagtag-ulan, pag nag-July na, umulan ng July, start na kami ng patanim para tuloy-tuloy maganda yung maganda yung pagpapatanim at maganda ang tubo kasi maganda na yung lupa kasi basa. Hindi ako nagpapatanim pagka yung malapit ng summer o kaya during summer kasi magastos paakyat dito ng tubig. So inintay na talaga namin na magtag-ulan para doon na ang start ng pagpapatanim. Kasi pag summer, yun at least pagka next year na, nag-summer na next year, at least kahit paano na sila, stable na sila. Stable na yung mga puno at saka kahit paano kaya na nilang labanan yung init. Pero ngayong summer ang ginawa namin, talagang nagpaakyat kami ng tubig para diligan lahat ng mga namin, ng mga pananim. Kasi natakot din kami baka, lalo na first year, yung mga kakao namin first year ng summer, talagang inanuhan namin yun na umakyat yung tubig para diligan kasi nakakatakot baka hindi nila kayanin yung sobrang init at mamatay sila. Sayang naman yung effort, lahat. So, yun, kasama yun sa maintenance namin pag summer, magpapadilig dito. Kaya pagka umuulan dito sa amin, talagang nakakatuwa kasi hindi na kami mag-effort, magpaakyat ng tubig at natural talaga. At saka maganda pa talaga dito sa area namin, talagang kailangan namin ng tubig kasi marami na kami pananim dito. At dadami pa rin to. Ayun, ikot muna tayo dito. So, simula doon hanggang dito ay 25. 25 times 3. 25 times 3, 75 meters na ang haba nito papunta doon. Tapos, kasi 25 lang ginawa namin per line. So, kailangan namin ng madami-dami pala nito. 25. So, meron kayong 5. Kasi 330. 330 itong mga to eh. So, malaking tulong din pala itong ang tawag nito sa amin, ingyam. 'Di ba? Ingyam. Ingyam. Yan, paanuhan nila. Restan. Pati restan din ng Ang laking tulong talaga pag may kahoy. Presko. Pero nakakatakot baka yung buko mahulugan tayo. Ayan. May pa konti-konti kami ditong mga nyug sa area na to. Sa kabila, nyugan. Pero dito, to kasi dati, vegetable area. Pataniman to ng vegetable at saka yung mga luya ang area na to. So ngayon, malaki-laki pa ang ating lilinisin para tamnan ulit ng mga mga prutas diyan. Yung sa baba,
Yung sa palayan, hindi pa namin ginagalaw yan. Kasi baka tamna namin yan ng kung hindi palay, at least may bigas na kami dito. Maganda siguro dyan watermelon. No? Magpatanim tayo ng watermelon sa susunod na season. Kailan yun? Sa susunod na season, pag mag-watermelon tayo dyan. Oo, mag-watermelon tayo dyan. Kasi sabi nila maganda daw mag-watermelon sa palayan. Mahal din ang watermelon, di ba? So, try natin. Pagka, marami na tayong oras. Yung mga tao natin, hirap na nga dito sa pagpapatanim, sa paggagawa dito ng mga trabaho. Kaya, konti-konti lang, stage by stage, phase by phase ang pagkatatrabaho na rin dito kasi hindi rin nila kakayanin. Pagka may pumapasok ka dito sa amin, na kaagad namin, tatatrabaho. So, dito sa mga tauhan namin, meron kami mga estudyante na papasok ngayong pasukan, kaya papalitan. Pero pag gusto nila pumasok ulit dito, welcome naman sila anytime. Kasi maraming trabaho talaga dito sa amin. Sa ngayon kasi, nag-uumpisa pa lang tayo sa patanim, kaya kailangan talaga natin ng maraming tao. So, ayan, nandito na, hanggang dito, Dito na. Sobrang lakas naman ng hangin dito, parang grabe. Pwede pa rin natin patamnan dito ng in between ng mga dwarf coconut dito. Maganda yun dito. Bili ulit tayo ng mga dwarf. Ayan bili na naman tayo. Add to cart tayo ng ng mga nyug. May mga nyug naman kahit paano. Pero sana pala. Pero to follow na lang yan. Ayan, presko sa area na to dito. Ayan. Nakakapagod mag-ikot-ikot. Susunod na nakakapagod pag ako na mismo ang magtatanim. Ay, nako. Pero ayan nga, patuloy lang tayo sa pagtatanim, patanim, para mayaanihin, di ba? Pag may itinanim, mayaanihin. So, gawin natin yan. Tara. So, ito, may matatangkad. Merong maliit. Ayan, maliit. Tapos, ito yung medyo malaki-laki. Ayan. At saka marami pang dahon. Yung iba na lagas siguro nung na-stress nung sa biyahe. Kaya dito pa lang nagre-regain. Pero yung iba magaganda na rin yung mga maganda ang pagdating nila dito, malaki magandang nila. Ang pag-recover nila dito. So ayan. Salamat sa panonood at kita-kita pa ulit sa mga susunod pang mga vlogs.